Guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Carousel Mall. Dito tayo sa bookstore. Samahan ko ang aking kids and missus to find some books. Anong books ang bibili nyo? Siri? Come on, pili na, bilis. Ano daw ang bibili ni Siri? What? Si Harvey, ano bibili niya? So ayan guys, bibili tayo ng mga books para sa koleksyon ng aking mga anak. Actually guys, nung bata pa ako, nag-aaral pa ako ng college, madalas akong tambay sa National Bookstore. Bookworm din ako. Wala naman, paborito ko na mag-browse ng mga history books, tsaka yung mga World War II books, tsaka may mga illustrations, yung mga photos pa. And mahilig din ako maghanap ng mga gandang tanawin sa mga gandang photography. So pangarap ko rin dati pag nagkabahay ako magkaroon ng library. Kaso nga practicality mahirap kasi kakain siya ng space. So syempre kailangan mag-invest maraming books para maganda yung hitsura ng yung library. So, may mga books naman ako naipon kaya lang minsan hindi ko na ganda siya nailalagay sa magandang shelving. Ayan, ka-journey. So ayan, nung nasa National Bookstore ako, lagi talaga akong tambay sa mga martial arts books. Nagbabasa-basa ako doon, sa mga usually history. Syempre komsay ang course natin, naghahanap din tayo ng mga computer science books, kasi pag National Bookstore ka, libre na magbasa-basa, diba? Hindi ako dati na mag-invest sa astrophotography. So gusto ko sanang bumili ng mga telescope na ganito na pwedeng kapitan ng camera para gumawa ng deep space objects o DSOs and celestial objects na pipicturean. So maganda yan dito sa Australia at New Zealand kasi marami kaming dark skies spots na madaling makita yung mga heavenly bodies objects. So someday bibili tayo ng Celestron telescope. Kasi guys, pag nag-invest ka sa astrophotography, talagang commitment yan. Napakalaking gastos. Napakaraming equipment na kailangan mo ipundar para gumanda ng gumandang mga kailangan mo na mga gandang base. So yung pinaka-tripod nya na tinatawag din, kailangan mo na magandang camera na iba modified pa yung filters. Then may mga nabili mo. Can I have a look? Ano nabili niya? Wow, look at this. So mahilig sila sa mga ganitong mga comics novels. How about you see what you got? Woo, Dogman. Yan mga ka-journey, mga paborito nila. So nasa New Zealand pa kami, dami lang ganito. Ano ko lang, pinamigay na yata o binenta yung iba ng isang bulto ng binenta ng palugi. So ayan, bumibili lang ulit sila ng mga bagong labas, which is libangan, di ba? National Bookstore ko, mga binabrowse ko rin yung mga fighter jets, mga warship, mga military equipments ng ibang bansa. Nakakatuwang tingnan. So mabalik tayo sa astrophotography. Actually siguro kung gusto mong mag-invest sa astrophotography as a hobby, yung mga $8,000 ang kailangan mo yung idabas na budget para magkaroon ka ng magandang equipment. So gaya ng bibili ka ng mga equatorial mount, so may bibili ka ng reflector telescope mo, yung Esprit, ang gusto ko sana yung Esprit 100. Saka syempre mas maganda bibili ka ng black and white camera na pwede mo integrate sa telescope mo instead nagagamit ka ng DSLR kasi may mga yung filter niya modified na. So specialized na siya sa pag-photograph ng long exposure mga ka-journey. Kasi pag ginamit mo lang regular DSLR, iba yung noise level niya, so mas maganda yung gagamit ka talaga ng specialized, usually black and white ang ginagamit dyan. Then ini-stack yan para may mga software na ginagamit para i-stack mo yung long exposures mo para makakuha ka ng
Bawa yung Andromeda Galaxy, yung makakuha ka ng mga nebula, yun yung mga gandang ano dyan, kunan pagka marunong ka na. Kung gusto niyo panoorin niyo yung Astro Backyard, yun yung pinapanood ko YouTube channel about astrophotography. Doon makikita niyo yung mga kailangan equipment, tsaka yung mga ginagawa niyang mga techniques. Tsaka yung hobby talaga yun. So, maganda hobby siya mga ka-journey kung mayroon kayong budget. Later siguro susubukan ko siya pag medyo malapit na tayo mag-retire. Siyempre kailangan gumawa na tayo ng mga semi-retire na tayo, kailangan mga focus na sa hobby. Then yung investment na natin ng pupudyos ng passive income para sa then yung mga investment na natin nagpupudyos ng passive income para sa ating mga gamit. So dito sa Australia walang Dunkin Donuts. Ewan ko na sa ibang lugar ng Australia pero dito sa Perth wala. So ito na yung pinaka-closest mo na Dunkin Donuts. Love with donuts. So, mga kids mahilig sila sa donut. So ayan. Dito kami ng mga donuts. So like I said, dito sa Carousel Mall. So ito na yung food court area nya. So bali yung Carousel Mall ang pinakamalaking mall dito sa Perth, mga ka-journey. Sa pagkakalam ko, ito yung pinakamalaki. Pero syempre wala pa rin ito sa kalingkingan ng mga mall sa Pilipinas. Ayan, medyo Myers, yun yung department store dito. Ano pang bibilin nyo? We just got donuts. You want donuts? Coffee, You want another donuts or some drinks? Huh? You're buying I drinks? just got donuts. She got milkshake. Milkshake, okay. Ang dami mo naman donut, baby girl. Naman nga guys, kung masarap ang kape dito. Wala ako nahilig sa Pilipinas sa kape, yung sa mga Dunkin Donuts na brewed coffee lang eh. Then Mr. Donut, nung mga early 2000s. Siguro mga year 2000, 2001. Yun yung mga nasimula akong mahilig sa kape. Dahil lang sa Dunkin Donuts. Dahil yung boss ko, lagi ako niyadala sa Dunkin Donuts eh. Then Mr. Donuts, masarap daw ang kape. Then, yun nga, nahilig na ako sa black coffee. Hindi pa uso yung mga Starbucks nun, bago pa lang. May Starbucks na nun, kaya lang bago pa lang. Kumbaga, parang ano pa lang siya sa mga social yung Starbucks, no? Hindi ko pa alam yung mga espresso, mga cappuccino, hindi ko pa subukan yan. Mga brewed coffee pa lang ng mga iniinom natin dati. Which is happy na kami nun. Pero ngayon, syempre, cappuccino na ang ating paborito, kaya espresso. Kaya may sarili na tayong coffee machine sa bahay. Dami ko na rin nabiling coffee machine. Nabili na rin tayo ng mga Nespresso, ng mga Breville. So ngayon, yung Profit Tech yung ginagamit ko sa bahay. Oo, tingnan natin to. Kung masarap mga journey. Ito na ang kape na Love with Donuts. Actually, medyo parang plus white siya, no? Mas maano yung hindi ko magustuhan ni March itong gantong lasa. More on milky, mas maano yung lamang yung milk kesa sa bite ng kape. Pumunta tayo mga ka-journey at ang ating paborito, Soul Origin salad. Hindi siya buksan. Yun, no? So 3 choices salad, $13.50 mga journey. Okay. Oh, ito pa yung old style ng Ford Ranger. Pag may next gen na, bibili tayo ng model car. You're still into cars? What? You used to collect a lot of sports car, Harvey. Oh. These are the vintage cars. Father's Day. Buy chess pieces here. Ganda, ito pala magandang chess. Walnut. Magandang ano. Yan o, magandang pang display. Nag-assemble ako dati ng mga Tamiya military miniatures. Siguro pag may time ako bibili lang. Kasi binenta ko yung mga gamit ko eh. Binenta ko yung mga pang kaya spray paint, mga airbrush ko. Binenta ko lahat ng palugi. Dahil nga lilipat kami sa Australia. Sa journey, ganito yung mga ina-assemble ko dati. So at least alam ko na kung saan ako bibili. Ito pala.
Nasa Mega Mall ako sa Pilipinas madalas akong tumambay sa Lil's Hobby Shop sa basement ng Building B ng sa Mega Mall. Tayo tumatambay A ba o B, nakalimutan ko na, pero doon tayo sa basement. Alam niyo naman yan, Lil's Hobby Shop, malapit sa food court. Mga die-cast metal. Ng crayfish, yan $28 ang isa. Mahal din, no? Tapos oyster, $5 ang isa, mga ganun. This is FC Seafood. Wow, are they still alive? Wow, it's huge, laki oh. Snow crab, $148 per kilo guys, pero buhay pa. Ang lalaki oh. Ang lalaki. Then meron tayong barramundi. This $38 each guys. So pinakalalaki ng crayfish. Mas mahal doon, $89 per kilo, pero malalaki. So Westfield Mall. Ayan, pwede ka maghanap dito. May ganito ba sa mall sa Pilipinas? Hindi ko lang malaman. Pero dito, pwede ka maghanap ng mga specific stores. Type mo lang dito. Ayan. Pwede ka mag-search. Tapos tuturo niya sa'yo kung saan pupunta. May Kmart. Tuturo niya sa'yo kung saan pupunta. Yun, no? How are you gonna bring this with us to Brickle? Ayun, ang Kmart, layo. Look, guys. 1, 2, 3. Ow. Oh, pwede nga maglagay ng bike dyan. And syempre, diretso ka na sa parking. Maglagay lang ng mail mo. And guys, so such a good day today. Ganda naman ng weather. Tapos ng winter, so siguro mga 18 degrees. Temperature. Siyempre, na si Hero. Laki oh. Ang laki ni Hero, sagad na sagad hanggang doon sa basurahan. Unti na lang kasagad na. Ganda ng gulong guys. Panalong panalo.